Okay, we're ready. Ito na ang aming huling attraction na pagbisita ngayong 2025 dito sa Niagara Falls. Ito na yung power station. So kung kanina hindi natin naaaninag yung falls, sa ngayon kitang-kita na kasi nag-illuminate na yung kanyang ilaw. So ganito ang itsura ng falls sa gabi. Okay, ito na ang aming panghuling attraction na pupuntahan ngayong gabing ito. Inabot kami ng gabi. Ito na yung Niagara Falls Power Station, dyan sa may building na nakikita natin sa unahan. So hindi ko alam kung kakayanin pa namin na maikot kahit na bahagya lang nitong power station na to, kasi yung huling bus ng Wigo na sasakyan natin papunta sa train station ay ang last trip niya ay 8 o'clock. So right now it's 6:30. Malapit-lapit na tayo. So dumadaan tayo sa isang parang spiral tunnel. Ayan lang siya. Yehey! Taas kamay! Taas kamay! So dito na tayo sa Niagara Parks Power Station. Hintay lang natin sila ng medyo madulas kasi dito sa daanan na to. Pasok tayo ng bahagya kasi warm dito. Sarado na ata. Napakaluma na nitong tunnel na to. Talagang kinakalawang na yung mga tubo niya, oh. So sabi doon, bababa tayo ng 2,200 feet dito sa tunnel na ito. Laking tubo, oh. Talagang kitang-kita yung mga kalawang niya. And then that's the original tunnel you guys are looking at. That's where all the water used to go back then. Swerte tayong nandito tayo sa bungad nitong elevator. Nakikita natin. So actually just right behind me, it's gonna be a half mile walking through the park. Oh, ito na yung tunnel. Okay, ito na yung tunnel. Dito tayo sa Niagara Parks, the tunnel, power station. So kung mapapansin ninyo, oh, ang taas-taas, oh. Tumutuloy yung tubig, oh. So, sa taas natin, nandun yung San Divilo Plaza, Falls Parking, Wigo Bus Loop, Niagara Parkway, Falls Incline Railway. Then nandito yung Bridge of Flowers, Clock Tower. So nasa taas natin yung mga yon. Nakakamanghang pagmasdan itong tunnel na ito kasi may mga bricks pa na in-install sila dito sa taas. At hindi natin alam kung paano nila na hukay ito ng ganito kaganda. Mataas siya kahit na yung bus makakapasok dito. So dito sa area na to ipinapakita kung ano yung mga tools na ginamit nila sa pag-construct nitong tunnel na to, kung paano nila ginawa. Katulad dito, may ginamit silang dynamite. So gumamit sila ng mga cranes, drills, bricks, cements, granite. Akalain mo, kahit na 2,200 feet below tayo sa ground, meron pa ring signal dito at naka 5G pa. Ang lawak nitong tunnel, hindi natin alam kung ano yung nag-aantay sa atin sa dulo. Pero may nakikita ako dito na parang pintuan, tapos nakita ko yung mga tao ron na parang may mga tinitingnan din. Siguro nandyan pa rin ata yung falls kasi para siyang isang view deck. Ito nakikita ko sa may bandang unahan. So view deck na, ang ganda. Kailangan na naman natin magsuot ng poncho kasi panigurado mababasa na naman tayo dyan. Okay, we're ready. Ito na ang aming huling attraction na pagbisita ngayong 2025 dito sa Niagara Falls. Ito na yung power station. So kung kanina hindi natin naaaninag yung falls, sa ngayon kitang-kita na kasi nag-illuminate na yung kanyang ilaw. So ganito ang itsura ng falls sa gabi. So nandito sa aking kanan yung Horseshoe Falls. Then itong aking kaliwa, ito yung nasa US side. Tapos yung isa nandoon kung saan nag-uumpisa yung boat ride kanina. So ito ang itsura sa gabi ng power station.
Baba tayo using the elevator. 2,200 feet. Then, ito yung tunnel. So buti na lang at hindi na umuulan sa ngayon. At hindi siya masyadong malamig. Mas malamig kanina. Dito na nagtatapos ang aming travel ngayong 2025 dito sa Niagara Falls. Salamat sa inyong panonood.